COA, Commission on Audit, mga kapatid natin. Marcos's office spent over 2 billion in confidential funds in 2023, reported. Mga kapatid natin, so ibig sabihin, 2 billion confidential funds in 2023. Tapos, 2022, nung umupo siya, mga kapatid natin, yung confidential funds niya rin ay 2.2 billion din. Ang laking pera, di ba? Ang laking pera para sa confidential funds, di ba? In civilian government agencies, kailangan mo ng ganun. Then why not appropriate actually money for that and make rules in relation to its proper accounting? Why not do that? Eh kasi pati yung mga congressmen natin ganun din, di ba? Because it is a ground for corruption. It is a ground for corruption. At bago natin ituloy mga katropa, kung ikaw ay bago pa lang sa channel, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at paki-click na rin ang bell icon mga katropa. COA, Commission on Audit, mga kapatid natin. Marcos's office spent over 2 billion in confidential funds in 2023. Ito kasi rin yung lagi sinasabi ng maraming mga kaduts, no? Ang init-init nyo kay Sara Duterte na nag-spend lang ng 125 million sa confidential funds. Tapos hindi nyo sinisilip yung iba na 2 billion. Manila, Philippines. The Office of the President spent over 2.2 billion confidential funds in 2023. Similar to the amount the year before the Commission on Audit reported. Mga kapatid natin. So, ibig sabihin, 2 billion confidential funds in 2023. Tapos, 2022, nung umupo siya, mga kapatid natin, yung confidential funds niya rin ay 2.2 billion din. Ang laking pera, di ba? Ang laking pera para sa confidential funds. Sabi dito, based on a 2023 audit report, nirelease lang this month, no? Ay, naku, nakakalula naman ng mga numero. The Office of the President spent 4.57 billion in confidential intelligence and extraordinary expenses, higher than the 4.50 billion recorded in 2022. So doon siya naglalaro sa 4.5. Oh my goodness. This is crazy. Of this figure, 2.2 billion was used for confidential expenses, 2.3 billion for intelligence, and over 10 million for extraordinary and miscellaneous expenses. Diyan yung makikita ngayon kung bakit gusto tumakbo ng mga politiko. I think a huge part of it is the confidential funds. Okay? And mga kapatid natin, I told you already, there's a big problem with these confidential funds. Nakita na natin yon doon sa pagbatikos nila kay Sara Duterte. That's why I hate confidential funds. Because it is a ground for corruption. It is a ground for corruption. Now, mga kabatas natin, pag ina-atake niyo yung confidential funds ni Sara Duterte, sinasabi niyo hindi tama yon. Di ba? Then dapat atakahin lahat. Yun nga yung sinasabi. That's why I'm telling everyone, mga kabatas natin, na patunayan nyo na dun sa 125 million ni VP Sara, this is just bad. Okay? Confidential funds should not be allowed. It should be removed. It should be deleted. And bakit ayaw nilang tanggalin yan? Instead of attacking the problem, which is the confidential funds, because I'm pretty much sure, mga kabatas natin, that people treat people in power, politicians, treat the confidential funds the same way. Okay? Mga pirma-pirma lang, acknowledgement receipt. Ganun talaga. Kasi nga, yung mga confidential funds ng mga kabatas natin, nilulusot nila, kaya confidential eh. So, imagine mo, mga kabatas natin, ganito ang nangyayari sa confidential funds. Okay? Bibigyan mo ng pera yung trabahador mo. Sabi mo dun sa trabahador mo, gamitin mo ito sa trabaho mo. Okay? Ito yung pera, 2 billion. Ngayon yung trabahador mo, gagastusin yung 2 billion. Ngayon, pag tinanong mo yung trabahador mo, saan mo ginastos yung 2 billion? Confidential. Hindi, saan mo ginastos yung 2 billion? Di ba dapat gamitin mo sa trabaho mo yun? Oo. Pero confidential nga. Okay. O sige. Bigyan mo na lang ako ng resibo. Okay, bibigyan ka ng resibo, acknowledgement receipt. O bakit ito, Mary Grace Piatos? Sino ito? Informant. 2 billion. Di ba? Saan ko ginamit yung 2.2 billion? Ganun ba? Okay. Gusto ko official receipt. Hindi pwede. Mabibisto eh. So, acknowledgement receipt ka lang. Ganun ba? Wala ba akong magagawa? Wala. Okay. What should I do? Trust me, bro. Ganun lang. So, I'll just trust you. Yeah. Don't question. Remember, employer lang kita. Ako ang nagtatrabaho dito. COA explained that CF under the OP are used for expenses related to surveillance activities in civilian government agencies and intended to support the mandate of the operations. Diba? Generic shit. We don't like generic shit. Right? Because generic shit
doesn't make sense, especially in this particular context. Okay? On the other hand, intelligence expenses is used to recognize the amount paid for expenses related to intelligence information gathering activities of uniformed and military personnel and intelligence practitioners that have a direct impact to the national security. Generic shit again. So, ito mga kapatid natin, intelligence, of course, mga kapatid natin, hindi ka naman makakapag-produce ng, kunwari, may asset ka. Yung asset mo, siya yung nagtuturo sa iyo kung saan yung kuta ng mga gumagamit ng droga. Ngayon, yung asset mo na yon gumagamit din ng droga. Kaya alam niya kung saan yung mga taong gumagamit ng droga. May resibo ba yung taong yon? Of course, wala. Bakit? Kasi, mga kabatas natin, isa lang naman siyang tao na gumagamit ng droga kasama ng mga taong gumagamit ng droga na kaniyang sinusuplong sa gobyerno. Pa-comment po dito if tama ako. If in aid of legislation ang ginawa ng Congress regarding confidential funds, dapat magpasa sila ng batas na i-abolish ang confidential funds. Correct. Declare, make it illegal to have confidential funds. Tapos, di ba nakita nyo na on how it is accounted for? Acknowledgement receipts. Fictitious persons. Yun ang sinasabi nyo. Then why not make a crime out of it? Kasi yun din ang justification na sa confidential. Hindi pwede kasi it involves national security. You cannot declare it. Well, maybe in public you cannot. Pero you should. You should give the COA proper records of how you spent it. Kaya nga sila yung Commission on Audit. You don't need to give it to... You don't need to release it publicly, but you have to give it to the Commission on Audit. It's not a huge part of... If you need money for surveillance activities, di ba? In civilian government agencies, kailangan mo ng ganun. Then why not appropriate actually money for that? And make rules in relation to its proper accounting. Why not do that? Kasi pati yung mga congressmen natin, ganun din, di ba? Binisto nga ni Harry Roque yan. Na yung siya nga rin, okay, ay isang congressman, meron ding pondo. Itong mga congressman kung saan ang acknowledgement receipt rin lang ang kanilang patunay na ginamit nila ito sa tamang paraan. Imagine that, 2 billion. Binigay nyo na lang sana kay Martin, pinang-ayuda niya. Ay, yung 1 million na. Baka 1 million lang.